Ayan. So, shout out po natin ang ating participants tonight. Starting off, ayan, kay Coach Ardon, Coach Bry, Kels, Miss Moraya Nicole, Deborah, Mark Russell. Hello, Mark Russell. Ayan, parang bago, first timer ito si Mark Russell. Ayan, si Roxanne and si Robert. Ayan, so keep on sharing the link, guys. So, kumusta po kayo? I hope you have a wonderful evening. So, today po is Wednesday, June 17. Ay, grabe. Kumusta po ang araw nyo? Can you type in? Ano po yung last na kinain nyo ngayong araw? If you can hear me loud and clear. Ayan, type po ano yung last na kinain nyo ngayong araw. Ayan. Oy, wow. Pareho. Oy, pareho yung kinain nila. Spaghetti. Sana all. O, yung iba po, ano po yung kinain nyo? Ay, puro spaghetti para magkakasama ito. Uy, si Mark Russell, spaghetti daw sabi ni Mark Russell. Ayan, that's in the rest. Parang magkakasama ito. Puro mga spaghetti, pataas. Pataas ng pataas. Ayan. So, before we start, ayan, ngayon pa lang, ay, pastil. Ayan. Wow, pastil. Chicken pastil si Mentor Ardon. Ayan. Yung the rest, yung walang kinain, pwede naman, no, I'm on diet. Diba? Diet kasi, ay wow, sarap naman ang kinain ni Deborah. Creamy pasta. O kung kayo ay creamy spaghetti, si Deborah ay creamy pasta. Oy, si Jenny Ludovice, sitaw, bataw, ayan, patani, healthy, ayan, gulay-gulay. Ayan, yung iba, excuse me, okay, sige. Keep on sharing the link, guys. Ayan, Ate Jenny, kumusta yung sitaw? Ayan, si Moira. Ayan, Moraya, Carrie. Ayan, si Robert. Ano yung last na kinain mo, Robert? And Roxanne. Ayan, so, once we started our Zoom, meron tayong konting rules. Ayan, so, can you open yung camera para makita na ang ating mga sharers ang yung nanggagandahan at nagpupugian. Okay lang po ba open cameras? And si Ate Jenny, all smile. Ayan. So, ano ba ang meron tonight? So, tonight po, we will be having a inspiring talk. Ayan, from the Cebu qualifiers ng ating AIM1 Prime Elite under the Netpreneur Business Academy. Ayan. So, nagkaroon ng recent trip and I'm very excited na ipakilala sila. Bakit? Ayan. So, all of these sharers are first time po, di ba? First time po makapunta ng Cebu. And some of the sharers, first time din sumakay sa aeroplano. And we are very excited na share sa mga nandito kung ano yung na-experience joy. We have different joys, di ba? Once na pumasok tayo sa community or sa business natin, one of those joy is the joy of traveling. Ayan, pa-type naman ng traveling. Kung ikaw ay mahilig mag-travel, ayan. So, sa mga mahilig mag-travel, this community really is for you. Bakit? Ayan. The more na buhay and mas mamomotivate. Ayan. So, sa mga next batch ng ating Cebu trip, ayan, at least alam nyo na yung experience ng ating mga first-timers. Kasi yung mga first-timers natin ngayon, di ba? Kung since sila yung first time, ay nangapa talaga. Ay nangapa, as in, sabay ganun. Kayong nandito ngayon sa Zoom, alam niyo na yung gagawin, di ba? Once na makapunta kayo sa mga different parts of Cebu. So, hindi ko na po papatagalin. Ayan, siguro, keep on sharing the link, guys. Ayan, padami. Kasi syempre, dapat once na nag-start na yung speaker natin, tuloy-tuloy na. Ayan. Padamin muna natin. Ayan. So, while nagpapadami tayo, ano ang sasabihin ko? Ayan. So, habang nagpapadami tayo, ayan. Gusto nyo ba kung marinig kumanta? Joke lang. Ayan. Yan, shout out po kay Mentor CBT, kay Mentor Robert. Paon naman lang inyong camera.
So while nagpapadami po tayo, 'di ba? I would like to take this opportunity para pasend naman ng link sa mga kilala natin. Ayan. So I would like to take this opportunity na i-invite po kayo lahat sa aking concert. Ay, joke lang. Sa ating event this coming Friday. Kung ikaw ay nasa around Bicol lang naman, Albay, yan, magkakaroon tayo ng event training, exclusive training event with one of our guests, si Dindo Pable, ngayong Friday na, di ba? 2 days from now. So kung ikaw ay nandito ngayon pero wala ka pa sa official list, contact your coaches nasama. So qualified po ang mga VAs. Yan, shout out po sa mga different teams na nandito. Ano bang ang team nandito? Pa-type naman po anong mga teams ang nandito para i-shout out. Kung kayo ay nasa ibang bansa, pa-type naman kung nasa planeta kayo para i-shout out natin. Ayan. Ayan. So, traveling. Oh, diba? Okay. Pat online. Nova Pat? Ano yun? Kinakain ba yun? Nova? Joke lang. Nova Pat. Ngayon ko narinig yun ha. Ayan. Team TMM. Wow! Si partner Jenny. Paano po ng TMM? Ano po ang meaning ng TMM? Ayan. Ay, meron tayo eagles. So, ay, buti naman may eagles pala isa. Hindi ka eagles, eagle ka lang. Kasi ikaw lang. Joke lang. Ayan, may mga, si Mark. Ayan, shout out kay Mark. Kilala niyo po ba si Mark? Kala ko, ba't babae yung mukha at may Mark? Ayan. Ayan. So, si Coach Robert. Ayan, wala pa sila AG dito. So tonight is a special night to those who sa atin na mga naka-experience ng Cebu trip. Kasi yun nga, sabi ka natin, one of the joy of being in our M1 Prime Elite community is the joy of traveling. So kung ikaw po ay taong mahilig mag-travel, di ba, mag-basketball ka kasi may traveling. Joke lang. Yung traveling po is pumunta sa ibang lugar. Di ba, katulad ko, nung nag-start po ako, papakilala na ba ako? Ayan. Hindi na ako pakilala. Ayan, my name po is Coach Daphne. Ayan, one of your host for tonight. O, di ba? Latang din nag-host. Ayan, so, hirap pala mag-host. Ikaw na lang, Coach Ardon. Ayan, so, bilang organizer lang ko, yung mag-host. Ayan, so, I'm one of the coaches dito sa M1 Prime Elite. And tonight, ako po yung host nyo. And I'm very happy na ako mag-host ngayon kasi isa rin tayo sa tour guide. Tayo ang tour guide ng ating attendees. Ayan, may nakita akong pangalan na pumasok. Ang pangalan niya po ay Hasan. Oh, di ba? Hasan ka na, Hasan. Oh, di ba? Ayan. So, ayun. Ano pa sasabihin to? Nagpapakilala ako. Game na. Ayan. O, sige, game na daw. Nainip na si Coach Kelsey share ang kanyang experience. Ayan. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo tayo? Yugon mo yan. Excited na ba kayo, guys? Pa-type naman na, I'm excited. Ayan. Kung gusto niya na makilala ang ating first sharer. So, we will be having 5 sharers. So, relax and enjoy our first sharer. Ayan. So, our first sharer, to start off our event, she started being a VA, di ba? Being a VA. Nag-start po siya as virtual affiliate dito sa Netpreneur Academy. Then, naging account holder. Nag-decide po mag-hubber. And right now, di ba, isa po sa first time Cebu trip qualifier ng ating community. So, hindi ko na po papatagalin to share her traveling experience. Ano ba nangyari sa kanya doon? Diba? So, let's all give a round of applause to Coach Stephanie.
technical error. So since medyo may technical error yung ating first sharer, let's go now to the second sharer muna. Oh, 'di ba? Para hindi halata na ako yung mali. So, to share his paano daw parang nag-echo. Wala kang. So, okay, tawagin na natin ang ating first sharer to share his Cebu trip experience. Ayan. Isang malupit na cellphone technician and right now, technician, professor, ex ng Team Eagles. Ayan. Pau. They know we'll burn down the night, only just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. Ayan, so good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat na nandito po sa loob ng ating Zoom. So guys, patek naman po ako na number one, kung loud and clear naman po ako naririnig or malinaw naman po yung mga boses ko din sa inyo. So sige po, patek naman po ako na number one. Ayun, so si Mark Russell nag-type, number one, no? Ayan, so si Tita Jenny from TMM Cyprus. Wow. Ayan, so naririnig naman po ako loud and clear. So, ano po, patype naman po ako na number 2 kung pogi po ba yung first share ngayong gabi. Yan, ayoko pong napipilitan ha. Baka ano yun, grabe naman, 222 yung kay Coach AD. Grabe. Ayan, sige po, sige po. Ayan, so by the way po, before ako mag-start, para at least may idea po kayo kung sino po ba tong poging nagsasalta right now. Diba? So, by the way, my name is Jan Paulo Pagaran. Taga-Libmanan po ako. No, so, katulad po nito is from Kamsur pa po ako galing, no? So, medyo malayo-layo pa. And background ko naman po dati is isa po akong cellphone technician and at the same time, college dropout. Diba? So, meaning, kumbaga nag-drop out po ako ng college para gawin po itong online opportunity or itong online business full-time. Diba? So, sige po, Tek, pa-next slide naman po ako. Ayan. So, like before joining this community, so ito naman po yung buhay ko before po ako mag-join sa ating community. So, dati lang naman po akong student before ko itong mamit itong opportunity na to. So, student po ako that time, first year college. And syempre, nag-aaral po ako sa Libmanan. So, alam ko naman po yung iba dito sa inyo is mostly students, di ba? So, ako po, nakita ko po itong opportunity or nakilala ko po itong opportunity nung student pa po ako. And at the same time, nag-aayos po ako ng cellphone. Di ba? So, kung sino po yung baka may mga sira po kayo dyan na cellphone or mga gadgets, pwede nyo pong ipaayos sa akin. Pero hindi po tao hindi tao inaayos ko, cellphone po mga inaayos ko, no? So, ito naman po, kung working student po ako that time, before ko makita itong opportunity. So, nakapag-invite po sa akin is kaklase ko. So, ano nga ba? Paano nga ba ako na-invite sa ganitong opportunity or ganitong business? So, dati po is habang nag-aaral po, syempre, aral-trabaho. So, paulit-ulit lang po yung cycle ng buhay ko. So, paulit-ulit lang yung nangyayari sa pang-araw-araw. And dumating din po sa time na talagang hirap na ako. Diba kasi after kong pumasok or after ko sa school, pupunta naman po ako ng tindahan para mag-ayos ng cellphone. Ang masaklap lang po doon is, syempre, minsan wala na pong mga nagpapaayos kasi hapon na po ako nakapunta ng tindahan. So, mga hapon, wala na nagpapaayos sa akin. Ang mangyayari is, uwi na lang ako. Diba, pagka uwi ko niyan, mga ilang minutes, diba, ilang minutes yung biyahe, gutom, pagod, naiirita, diba, tapos, wala pang pera, pamasahe lang po talaga yung dala ko. Diba, so, dun po talaga ako namulat sa reality na kailangan ko po talaga ng extra source of income. So, sabi ko naman na, Lord, bigyan mo naman po ako ng opportunity or bigyan mo po ako ng extra income na pwede kong pagkakitaan na kahit student pa lang po ako,
kahit nagtatrabaho po ako, is meron po akong extra, 'di ba, na pambayad ng bahay, pambayad po ng pagkain, pambaon, pamasahe ko. So thank God kasi si God po is nagpo-provide po talaga, no? So kagandahan dito kasi kung makikita niyo po dito yung kaklase ko, isa po siya sa mga nakapag-invite sa akin dito sa opportunity natin. And kagandahan din kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi wala din po sana ako dito na nakakapag-share po sa inyo, no? So yun po yung background ko, no? So sige Tek, pa-next slide naman po ako. Ayan, so life after joining this community. So napakasarap lang po sa feeling kasi heartfelt and welcoming po talaga yung ating community. So first time po namin ng klase ko na magpa-Legazpi City, talagang nakakaba. 'Di ba? Kasi alam mo yung first time namin na maka-travel or makapunta ng ibang lugar. And lalo na ako, di naman talaga ako mahilig magala. Pero I'm very thankful for this opportunity, for this community. Kasi kung hindi dahil sa community na to, 'di ba, hindi tayo mag-grow as a person, hindi tayo mag-grow, 'di ba? And kumbaga hindi mababago yung mindset natin. 'Di ba? Ang kagandahan dito, syempre, habang pinag-aaralan natin yung sistema, yung online business, 'di ba? Ano pa tayo, nababago pa yung personal development, yung growth, yung mindset, 'di ba? So, yun yung kagandahan ng community. And hindi mo naman 'to gagawin na mag-isa, 'di ba? Sabi nga ng mga mentors, nandito sila para tulungan tayo and para i-guide along the way sa ating journey. So, sige Tek, pa-next po ako. Ayun. So, yun nga, kumbaga sa community nito. Sige po po, Tek, pa-next po ako. Ayun. So, ito guys, grabing experience. So, napakasarap sa feeling kasi first time ko makapag-travel sa Cebu. So, pa-type naman po ako ng number 5 kung ikaw na po ba yung next na makakapag-travel to Cebu City. So, sige po, type niyo muna po number 5 kung ikaw na yung next, di ba? Ayan. So, ang sarap sa feeling guys kasi doing this opportunity, doing this business is talagang napakasarap sa feeling. Bakit? Kasi yung talagang pinaghirapan mo, yung talagang effort, yung talagang galing mo is na may reward na kapalit. 'Di ba? So kwento naman nito, June 5 nag-travel kami to Cebu City kasama yung mga mentors, mga coaches, co-hubers, 'di ba? So napakasarap sa feeling kasi dati hindi ko naman pinangarap na makapag-travel eh. 'Di ba? Kahit nga maggala-gala, hindi ko man lang pinangarap eh. Pero doing this opportunity, doing this online business, napakasarap sa feeling, napakagaan sa feeling na yung mga dati hindi ko pa napupuntahan, is napupuntahan ko na. Di ba? So katulad nito, sa Cebu Tops and La Parisine Sky Experience, kung makikita nyo dito, napakaganda ng view. Di ba? So napakataas pala. Sabi ko, may fear of heights ako eh. Hindi man halata, no? Di ba? May fear of heights po talaga ako. Takot ako sa matataas na lugar. 'Di ba? Pero napakasarap, no? Ang ganda sa feeling na makikita mo talaga yung buong lugar, yung talagang Cebu. So sabi ko, parang kailan lang, 'di ba? Nag-start ako dito, wala akong idea, wala akong alam sa ginagawa. 'Di ba kung paano nga ba kumita, kung may kumikita nga ba talaga diyan, kung totoo nga ba yung mga travel. Isa rin po sa mga patunay na totoo po ang lahat. 'Di ba? And dito, La Parisine Sky Experience, napakaganda din po dito guys kasi napakasarap ng food, napakasarap ng experience, and syempre mataas din yan. Di ba? Na kasama ko din yung mga mentors and mga coaches natin dyan sa Cebu Tops and La Parisine Sky. So sige Tek, pa-next naman po ako. Ayan guys, alam kong may nakikita kayo na hindi nyo dapat makita pero wala eh. 'Di ba? Pero share ko muna po sa inyo yung Taoist Temple. So kagandahan dito, para lang po kaming nasa China. Pero disclaimer lang guys, nasa Cebu City po kami. 'Di ba? Para siyang China lang. Pero ang kagandahan, para lang kaming pumunta ng ibang bansa. Napakaganda ng experience kasi
May mga bawal din pala doon sa loob ng temple. Di ba, bawal daw mag-picture sa loob. Di ba? And ayun, sabi daw ni Coach Kelly, may monk daw. Actually, ako po talaga yung monk dyan, guys. Nag-day off lang po ako. Di ba? Kasi sabi ko, tagal-tagal ko ng Cebu, di pa rin ako nakakaano, di ba? Hindi, joke lang. Ayan, so Tavis Temple, napakaganda ng experience. Ilagay nyo din po sa mga bucket list nyo na makapag-travel to Cebu City. And syempre, Kawasan Falls. Ayan, maganda daw ang atmosphere, sabi ni Coach Steph. Ayan, so Kawasan Falls, napakaganda, napakalamig ng tubig, di ba? Ang ganda talaga, as in, maganda yung experience, maganda yung yung talagang atmosphere. No, so kung makikita niyo diyan guys, yung mga foreigner nagpa-picture sa akin eh. Sabi nila sa akin, tawag nito, "Sir, can I take a picture with you?" O, di ba? Ako, sino ba naman ako para tumanggi? So sabi ko, ano ko na, di ba? Pagbigyan ko na makapag-picture sila, no? Kasi sabi ko, uwi na din naman na kami. Ayan, so napakaganda ng experience. May nakasama po tayo diyang foreigner. So, isa din po yan sa mga, mga ego nyo. 'Di ba? Hindi ko po sinasabi magpa-picture kayo sa mga foreigner. Nako, baka mamaya idamay niyo ako diyan. Hindi po, yung experience lang. Okay? And sige, Tek, next slide po. Ayan. So guys, ito, first time spa experience sa Cebu City pa. No, so ang alam ko po diyan, share ko lang sa inyo, ang alam ko po talaga diyan is mag-foot massage lang. 'Di ba kasi pinaupo na po kami, 'di ba nung staff. So sabi daw na upo daw kami, akala ko i-massage lang yung paa, lilinisan lang yung paa. Diba? So after ilang minutes, nagulat ako, pinapapunta kami sa isang kwarto. Diba? Share ko sa inyo, pinapunta kami sa isang kwarto. Then after nun, sabi sa akin nung manghihilot ng staff doon, "Sir, maghubad ka po. Patanggal na lang po ako ng damit tsaka shirt nyo." Ngayon, sabi ko pa po sa staff, "Ma'am, seryoso ka po? Tatanggalin ko pa po talaga yan?" Seryoso si madam, sabi niya, "Yes po, tanggalin niyo po." Diba? Pero nakaka-thrill, nakakaba, saka nakaka-excite na experience. Diba? So, hindi ko din inasahan na ganun pala, kailangan pala maghuwad. Diba? Kailangan maghuwad na lang pati short. Kasi yung sa amin, hidot-hidot lang baga. Yung, yung query pag nabalian ka ng buto, or hidot-hidot lang sa amin. Dito iba, sabi ko, parang iba yung hinihilot. Diba? So, tawas yun guys, no? Pero dito, I'm very thankful, very grateful kasi yung sa mga hindi ko pa na-experience, na-experience ko dahil sa Cebu City. So medyo kinabahan lang ako nung sabi sa akin ni ate, 'di ba? Ako noon, taob ako noon, sabi niya sa akin, "Sir, harap ka po." O, 'di ba? So, naka-excite, nakakabahan. 'Di ba? Pero yun nga, napakaganda ng experience kasi napakasarap ng massage. 'Di ba? And sige, Tek, next slide po. Ayan, so shinare ko naman po to sa inyo guys. May this is why kung bakit ko nga po ba to ginagawa itong online opportunity or itong online business. So the reason why I'm doing this is for my family. So yung mga magulang ko po kasi is nasa Mandaluyong or nasa Manila and ako lang po yung nandito sa Bicol. Nung time na student pa lang po ako, nasa Kamsur ako, sila po malayo sa akin. So, mahirap lang din sa feeling, di ba? Na yung mga magulang mo is malayo sa iyo. And syempre, yung feeling na ikaw yung panganay. Di ba maraming silent struggles, marami kang mga pinagdadaanan na hindi mo man maikwento sa mga magulang mo, sa friends mo, di ba? And ano pa rin, very thankful sa parents ko kasi syempre, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko to ipupush to, hindi ko to gagawin na itong business natin. So luckily, dahil sa kanila, binigyan nila ako ng courage, ng strength, na ipagpatuloy na kahit alam kong mahirap, kahit alam kong maraming challenges, maraming struggles, talagang ginagawa ko to para sa kanila. Di ba? And last June 12, nag-birthday po yung mama ko. Di ba?
Nag-birthday yung mama ko sa Manila. Then after nun, nag-voice message po ako sa kanya sa Messenger. 'Di ba habang sinasabi ko po yung mga words na gusto kong sabihin sa mama ko, nanginginig po yung boses ko. Hindi ko rin po alam kung bakit yung time na yun habang sinasabi ko sa kanya habang binabati ko siya ng happy birthday, is lumuluha na pala ako. 'Di ba? Na ito din pala yung feeling na malayo ka sa mga magulang mo. No, so I believe naman, 'di ba? Everything happens for a reason. Lahat naman ng bagay kung bakit ko din to ginagawa kasi for my family. Na in the future, na once na maging successful ako dito sa ating community, sa ginagawa natin, alam ko naman na dami sila sa success natin. And alam ko naman na mabibigyan natin sila ng magandang future and magandang kinabukasan. So with that, thank you very much guys. No, so ito po, itong sharing ko sa inyo. Diba? So short sharing na naman po. Thank you very much everyone. And balik ko na po sa pinakamaganda nating host, si Mentor Daphne. Alright, ayan, nakaka-inspire, grabe. Ang daming na-inspire pumunta ng Cebu nung nakita yung picture ni Coach Pao. Ayan, sino po yung susunod na magpapapicture sa foreigner? Pa-type naman ng me. Ayan. So, di ba? Ayan, nakakatuwa tayo dito sa community talaga natin. Hindi lang yan, Pao, ang ma-experience mo. Marami pa. Ayan. So, ayan, si CBT gusto maging next. Ayan, mamaya si Coach Kels may share din nata. Ayan, na-experience. And so, hindi ko na po papatagalin, di ba? Si Coach Pao from VA na naging account holder, na nag-hubber, na naging account holder, nag-decide, di ba? So, isa sa nakaka-inspire din talaga kay Coach Pao kasi aside from bago pa lang siya, di ba, nag-hub, is nakapunta siya ng Cebu with all his effort together with Steph, di ba? Di niya nakwento na through BMS, di ba? From the plane ticket sa mga kanilang expenses sa Cebu is through BMS talaga. So, kumbaga pag may ginugol, di ba? Sabi nga dito yung bilad sa Cebu ang balad. Balad. Ayan, so hindi ko na papatagalin ang second sharer natin. Ayan, to share his experience, di ba? Si Prof. Coach Ardon. Ayan. Hello sa lahat, 'di ba? Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, and maganda ka at maganda tayo sa gabing ito, 'di ba? Pa-type naman diyan ng pa-type naman diyan ng travel kung ako po ay napapakinggan ng malinaw at nakikita po ako ng malinaw. Sige, bago po ako mag-start, pa-type naman dyan travel kung gusto mo na ikaw naman yung next na magta-travel kasama namin dito sa AOPE and dito sa team namin sa Entrepreneur. Sige nga, sino ba yung gusto na next time na travel namin? Kasi actually si Mentor Daphne, pauwi pa lang po kami or pang 5 araw pa lang po namin sa Cebu. Nag-goal na naman po kami at nagbabantay na naman po kami ng Piso Fair ng Cebu Pacific for our next travel. Ang tanong, kasama ka na ba sa next travel namin? Gusto mo bang sumama sa next travel ng team natin sa mga susunod na buwan at taon? Sige nga, sino yung gusto dito? Parang hindi ko naman maramdaman na gusto nyo mag-travel. Gusto nyo ba? Actually, isa to sa pinaka nagustuhan ko sa community natin kasi ikaw bahala sa buhay mo kung saan ka magta-travel. Ikaw bahala sa buhay kung kailan ka magta-travel. Walang boss na pipigil sa'yo. Walang schedule na pipigil sa'yo, di ba? Walang tawag dito. Hindi ka magpapaalam, tama ba? Pero kung may asawa ka, doon nagpaalam ka, di ba? Pero what's my point? Sobrang ganda ng opportunity na to na even me na I've been working for how many years and dito ko nakita sa community natin yung freedom na pwede ka naman pala kumita ng pera ng maganda habang nag-e-enjoy ka. Okay? So, kung excited ka na, pa-type naman dyan ng ready. Kung ready ka na, habang sinishare ko yung aking screen.
Ayan. Specific app na lang tayo. Specific app. Yeah. Specific app tayo para safe. Ayan. Sige. Ayan. So, wait lang. Ayan. Sige nga po. Pa-type naman dyan ng Cebu. Kung nakikita na po. Okay na yung screen ko? Full screen na? Ayan. So, ano nga ini? Maayong gabi sa iyo tanan. Ayan. Maayong gabi sa iyong tanan, maayong pag-abot sa Cebu. 'Di ba? Natuto tayo magbisaya at it's really exciting to share with you, 'di ba? It's my first time din sa Cebu and thank you so much syempre sa community natin, sa kumpanya natin, sa negosyong to na ginagawa natin. Syempre sa nagpasimuno, 'di ba? Ng tour na to. Biglaan lang po pala to. I'm not sure kung nakwento na po ni Tef and ni Pau. Ito po ay na-reserve po namin, advance booking po to, piso fare ng Cebu Pacific. Binook namin po to ng December of 2025. Ibig sabihin, 6 months before the tour, binook na po namin to. Ganun po kaganda yung ating ginagawa. So yun po, after 6 months, ito na nga po, from June 4 to June 10, kami po ay pumunta ng Cebu para din siyempre ma-experience yung Cebu and mabisita yung ating office. Okay, so mana, ipasyal ko ka mo sa Cebu. Next, ayan. So, syempre, pakilala po muna ako sa inyo ng saglit sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. So, first time po akong mapakinggan ngayong araw na to sa mga OFW business partners natin. Sa mga first-timers na nandito ngayon, congratulations kasi mapapanood mo, maririnig mo kung ano ba yung pwedeng mangyari sa'yo in the next few years of your life. Pag ginawa mo to, isinabay mo to na ginagawa natin. And anyways, I am Coach Ardon Kalingasyon. Dati po ako na university instructor, so college teacher po ako. I'm also a graduate of a Bachelor of Arts in Philosophy. I graduated cum laude. I have a master's degree in guidance and counseling. So kung iisipin po, okay naman na po yung sahod ko. I'm earning 40,000 pesos per month as a teacher sa university po dito sa Bicol. I am a permanent employee. Ibig sabihin, hindi na po ako matatanggal. I have a good career. Pwede po ako mag-aral sa ibang bansa para tapusin yung doctorate degree ko. So, kung isipin, okay na ako eh. Di ba? Okay na ako financially. Kahit pa paano nakakasurvive sa Pilipinas, nakakapag-ipon. Okay na din yung career ko. Actually, isa po ako sa pinakabata po na naging po na profesor ng BU. And kung isipin, okay na po ako. Pero nung nakita ko po yung opportunity na to, sabi ko may mas igaganda pa pala yung buhay ko. Kasi nung nagtuturo po ako, ayan, yung pakita ko lang, ayan po ako. Kung ikaw ay estudyante ngayon at nag-aaral ka ng mabuti, kung ikaw yung magulang na pinag-aaral mo ng mabuti yung anak mo, okay lang po yan. Congratulations sa'yo kasi matalino ka, pareho tayo. Magaling ka, pareho tayo. Masipag ka, pareho tayo. Pero sana, ayan, hihinay-hinayin ko. Sana ma-realize mo na kahit anong dami ng medal mo, kahit anong dami kahit anong taas ng grade mo, pag nagkaroon ng emergency, napuputulan po kayo ng kuryente, hindi mo po maisasangla ang medalya mo. Kahit anong galing mo mag-grammar, anong galing mo ng English, hindi mo yan maibabayad sa ospital, kapatid, nanay, tatay. Tama po ba? So what is my point? Okay lang naman po na mag-aral ka ng mabuti, isabay mo po itong negosyo ito. Kasi bilang teacher, nakita ko kung gaano kaganda na isasabay ito ng anak mo, isasabay mo ito bilang estudyante, at gagawin mo to habang ikaw ay nag-aaral o nagtatrabaho. So cut the long story short, di ko naman masyado papatagalin pa.
Ayan po ako nung ako po ay nagtuturo na sa senior high school sa DepEd. Then lumipat po ako ng university para mas malaki yung sahod, mas may freedom, mas maganda yung trabaho. Pero wala po palang ikakaganda. Kahit anong trabaho, talong-talo po yan ng negosyong to. So dito po, medyo kumikita na din po tayo ng maganda. Mas may oras po ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Nakakasama ko sila pag kailangan nila ng katulong or ng kasama. Nakatravel na din po tayo sa Hong Kong and Macau last year. Kumita na din, nakakabili ng gadget, and ito na nga siya, 'di ba? So ang duty ko is ipakita sa inyo or ipasyal kayo dito. So pumasyal kami unang-una on our first day sa National Museum. Ayan. Sobrang ganda dito, sobrang lamig kapatid, 'di ba? So nasa 2 floors to. Ano yung maganda dito kasi as a businessman, 'di ba? As a negosyante, or sabihin natin ako as a teacher, sobrang na-enjoy ko talaga to na National Museum kasi nakita ko dito ano ba yung nangyari sa Cebu, bakit sikat na ang Cebu, bakit maraming pumupunta sa Cebu, bakit napaka-successful ng Cebu, at bakit ano ba ang party ng Cebu sa akin bilang tao, bilang Pilipino, di ba? At kung ako naman ay negosyante, bakit maganda magnegosyo sa Cebu? Bakit maganda mag-network sa Cebu? So, ayan po. Dalawa po yan na floor. Ang lamig po dyan, a fully aircon, National Museum. Wala po yan na bayad, di ba? Pero marami ka po dyan na matututunan. Nakita namin dyan. Kung makikita nyo po ito na parang yung nasa baba po, sa bottom left po na gold, ayan. So inilalagay po yan sa mata, sa ilong, sa tenga, sa bibig ng yumaong leader nung mga panahon na yan. Iyan po ay totoong gold, 'di ba? Ang yaman-yaman natin, 'di ba? Kaya kung talagang pwede tayong yumaman. So nag-enjoy po kami diyan. Marami po kami diyan na nakita, mga artifacts, mga plato, 'di ba? Akala yung mga mga plato po ng mga ginamit ng mga panahon na i-preserve po diyan, 'di ba? So basta ang ganda po diyan na makapasyal po kayo kasi makikita niyo kung gaano kayaman ang ating pagiging Pilipino, kung gaano yung ganda ng Cebu. So maliban sa National Museum, syempre hindi natin pwedeng palampasin ang bumisita sa Cebu main office ng ating kumpanya, 'di ba? So, yes po, tama po yung naririnig nyo. May office po tayo, ang pinaka main office ng ating company na AGG is nasa Ortigas, Pasig City, pero good news po kasi meron ang pinakaunang branch natin, isa sa pinakauna na branch po ng ating kumpanya ay nasa Cebu. At hindi po tayo nagre-renta diyan, ha, 'di ba? Kung makikita niyo po dito sa gitna, yung picture po na nasa salitang branch, na may parang letter A po na building, lahat po 'yan ay pag-aari po ng kumpanya natin. That is 7th floor. Imagine, isang networking company, isang MLM company na may sariling building, 7 floors, at tayo po yung may-ari niyan. Just to give you an idea, wala pa po ni isang networking na Filipino-owned na may sariling building, tayo lang po na AUM Global, tayo lang po na AGG ang may sariling building, at hindi lang po sa Cebu, meron pa po tayo sa Bulacan, 'di ba? Imagine kung gaano kayaman yung kumpanya kung saan ka nakabilong. At ang maganda pa po doon, pinasyal po kami ni Ma'am Ping Eday dyan sa 7 floors na yan. Yung dito po yung picture sa baba na sa may salitang Cebu sa pinakababa, yan po ay isang mahaba, isang floor po yan, di ba? Libre po yung gamitin ng kahit sinong member ng AIM Global. Basta 1,000 attendees po yung maiipon mo. Kaya kung ikaw, di ba, kung talagang desidido ka, kung magaling ka at gusto mo
na ipunin yung lahat ng team mo sa Cebu. Maganda po na mag-build ng team sa Cebu. Maganda po magkaroon tayo ng downline sa Cebu. Kasi bakit? Imaginein mo, kapag nagkaroon ka ng downline sa Cebu at nagkaroon kayo ng 1,000 attendees, ladies and gentlemen, hindi ka na magrerenta, hindi ka na magbabayad, magpapaalam ka lang kay Ma'am Pink. Pwede nyo po gamitin. Yan na pang 7th floor natin, all for free. Gusto niyo po ba yon? Sige nga, sino gusto? Sino sa mga attendees dito ang gusto magkaroon ng team sa Cebu at unang gumamit or mauna sa atin na gumamit ng 7th floor na yan with 1,000 attendees? Yan. Gusto niyo po ba yan? Sige, declare mo na dyan. Type mo me. Type mo ako, di ba? I-declare mo dyan na ikaw na yung next. At nagpa-picture nga ako dyan, di ba? Dinideclare ko na talagang ako na yung next na napupuno ng floor na yan sa sa team ko. And syempre, ang sobrang ganda po ng ating community, sobrang ganda po ng ginagawa natin kasi kahit nasa Cebu po kami, 'di ba? Mayroon po tayong office. Ibig sabihin, pag may nag-pay in sa'yo, pwede ka pong bumili at mag-transact sa office. Just imagine, guys, magkano lang naman yung kapital natin sa negosyong to? Magkano lang naman yung binitawan mo? 200,000, 100,000? Pero just imagine, magkano ba yung kinapital ng kumpanya para sa'yo? Mayroong million worth of building yung kumpanya para sa'yo, nagagamitin mo na lang, bibisita ka na lang, maghahanap ka na lang ng team. Guys, may opisina pa dyan si Dr. Ed Cabantog na talagang nagkaroon kami ng chance na makapasok. Grabe, ang ganda. Tapos, ano pa ba? Yung VIP launch nila na nabigyan din kami ng chance na makapasok doon na walang ibang nakakapasok po doon kundi top 20 ng kumpanya po natin. And imagine, nakapasok po kami sa VIP launch ng ating kumpanya sa Cebu na parang, di ba, naramdaman namin kung ano ang pakiramdam ng top 20 ng kumpanya natin. Di ba? Gusto mo ba yon? Gusto mo ba ng VIP treatment? Gusto mo ba ng gantong klaseng perks? Just imagine, sa ginagawa natin, nag-e-enjoy ka na, nagta-travel ka na, kahit sa ang sulok ng mundo, meron pong AGG branch para sa'yo. Ayan, palakpakan mo naman ang AGG branch. Siyempre, ayan, pagkain, hindi pwedeng matapos or hindi pwedeng magsimula ang tour sa isang lugar na hindi kami kumakain. Ayan. So, nung kinikwento to ni Mentor Daphne sa amin, ang sabi niya, apunta daw kami ng Mercato. Sabi niya, Mercato. Sabi namin, wow, parang Italian, European na venue. Excited talaga ako. Sabi ko, grabe, Mercato. Iniisip ko, restaurant, di ba? So may surprise kami, parang ang layo-layo na namin. Wala namang restaurant ako nakikita. Nagkawala-wala pa kami kasi hindi naman pala Mercato, di ba? Mercado pala. And akala ko pa din restaurant. Pagpunta namin, oh my God, sabi ko, ano to? Ito lang. Ito lang pala, di ba? Masyado ko pang in-small yung place na akala ko, meron din yan sa Legazpi. Meron din dyan sa Bicol na parang, ano tawag yan sa atin? Food park. Parang food park lang naman. Sabi ko, ang itsura. Pero to my surprise, nung pagpasok namin, sobrang nakaka-amaze ang food park ng Cebu. Just imagine, food park lang po yan ng Cebu, pero iba-iba pong pagkain ang pwede mo dyan ma-enjoy. Mayroon po dyan na Japanese na cuisine, mayroon po dyan na Chinese na cuisine, mayroon dyan na may Turkish po dyan na cuisine, may Filipino cuisine. Grabe, para ka din po talagang nasa loob ng restaurant. Yun nga lang, medyo outdoor lang po yung tawag dyan, yung venue. At dyan ko po, yan, isa po yan sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Kasi bakit? Kaliwa, kanan, harap, likod. Yan, marami pong mga foreigner. Di ba? At akala ko si Jesus Christ akala ko si Jesus Christ nasa Bethlehem. Saan niya si Jesus Christ pinanganak? Basta, akala ko sa kanya nasa Israel.
My God, nasa Sugbo Mercado pala. Kaharap ko si Jesus Christ. Ang gwapo. Grabe. Hindi lang ako nagpa-picture kasi syempre nakakahiya naman kay Tef na agawin ko. Hindi ba kapag pa-picture si Tef? Wala kasi si Tef. Nire-recommend ko talaga yun sana para kay Tef. Kaso wala pa nung si Tef. So, hindi na ako nagpa-picture doon kay Jesus Christ. Sobrang nakaka-amaze na nakaka-inspire na bawat tingin mo, hindi lang Pilipino yung nakikita mo, talagang mangangarap ka ng malaki, maa-amaze ka na hindi ka lang talaga titigil sa Bicol, hindi ka lang talaga titigil sa Cebu, mangangarap ka na ano kaya ang itsura ng bansa nila? Ano kaya yung lasa ng pagkain sa lugar na yun? Sabi nga ni Mentor Daf, yung ginagawa natin, talagang nabibigyan tayo ng pangarap na huwag ka lang magstay sa ano mo, huwag kang papayag, natatanda ka na lang, tumatagal ka sa negosyo natin na hindi ka nakakapag-travel. Kaya dapat hatawin mo to, kung pwede mo trabahuhin, agawan ng paraan na makasabay sa travel, experience mo. Kasi bakit ilang beses mo to gagamitin para makapagpa-inspire ng ibang tao at magamit mo din sa negosyo mo para kumita ka. Ayan, so ito po sa Ayala to, hindi ko na napangalanan. Ayan, wala kami masyadong picture sa Ayala pero sobrang sa Ayala Malls po to, 'di ba? So sa atin dito sa Legazpi, may Ayala Malls tayo, meron din po sa Cebu. Sabi nga ni Mentor Daf na parang yung Gaisano at yung Ayala daw, parang doon naman talaga nagsimula, parang branch lang yun dito sa Bicol. And I'm so very amazed kasi sobrang laki po ng Ayala Malls doon. Siguro mga dalawang SM or mga dalawat kalahating SM. And then a-amaze ako kasi parang pa letter C yung shape ng building, tapos may park sa loob. May tambayan po sa loob, sa gitna ng building. Just imagine that, gaano kayaman, gaano ka-komportable, gaano yung ganda na habang hindi pa nagbubukas yung Ayala Mall, pwede ka tumambay sa loob. At ang presko-presko kasi nasa loob po siya ng sobrang taas na building. So hindi ka maiinitan. Okay? Tapos, sobrang ganda dyan kasi, ayan nga, dyan kami nag-shopping ng aming mga bilihin, mga pagkain. So, tapos nagkape-kape din kami dyan. Di ba sa Leonas, if naalala ko siya ng tama. So, nagkape-kape kami dyan habang nagkukwentuhan, di ba, ng experience namin sa Cebu. So, napakaganda habang nag-online kami, habang ginagawa namin yung negosyo, habang nag-chat kami ng aming mga inquiries, habang kumakausap kami ng mga downlines namin, nandyan po kami sa Cebu, nag-e-enjoy habang ginagawa yung negosyo. Ganun po kaganda yung negosyo namin. So, hindi ko na masyado papahabain pa kasi mayroon naman pong iba na mag-share pa. So, masasabi ko lang, daghang salamat Cebu. Thank you so much Cebu. Nindot gyud kaayo ning lugar, 'di ba? Hindi po 'yan bastos yung nindot, 'di ba? Nindot means maganda. Gyud means talaga. Maganda talaga. Maganda talaga sobra ang lugar. So, nindot daghang salamat Cebu. Nindot gyud kaayo ning lugar. So, thank you so much everyone. Yun lang naman yung ma-share ko. So, ibabalik ko na yung ating microphone sa ating napakaganda at napaka-yaman na host, Mentor Daphne. Ayan, na-inspire ba kayo? Ayan, na-inspire ba kayo sa grabe ang kwento ni Coach Ardo, nakakabuhay ng patay. Ayan. So, yun, grabe no? Ay, iba naman talaga si Coach Ardon kumaga, iba yung experience si Coach Ardon, lalo yung sabi niya, everywhere daw talaga is nasa ibang bansa siya. Na-witness ko si Coach Ardon habang naglalakad kami. May duman lang, nakasando ang puti, nakasando na ang gwapo. Biglang napatigil, huli sa akto si Coach Ardon. Hanggang sa elevator, nakita niya yung, Jesus Christ na other version. Talagang hindi makatulog ko si Coach Ardon sa Cebu. So, true, nakakatuwa kasi dito sa community natin since, di ba, we are really pushing na to maximize the online system. Ako mismo, di ba, nung first day habang inantay sila Tef at Pau, humahataw tayo and nagkaroon tayo ng pay-ins, di ba? So ano yung feeling na nagta-travel ka na, nagnenegosyo ka pa?
'di ba? Kaya pala maging masaya. Both, 'di ba? Ang bulsa. Tinatawag na business with pleasure. So hindi ko napapatagalin. Ayan. So thank you so much Coach Arlon sa grabe very inspiring sharing talaga na ah, sa mga hindi pa nakakapunta sa Cebu, for sure you are next na talaga, 'di ba? Sabi nga ni Ate Angie, ayan, I'm next na daw sabi ni Ate Angie. Next time kasama na daw siya. Kung si Ate Angie ay sa Sawangan Park, 'di ba? Ngayon Ate Angie, ma-experience mo na merkato kasi parang akala ko sa sa BGC. So merkado pala sa Cebu. Ayan, so hindi ko napapatagalin para mapakinggan natin ang kanyang first time Cebu experience. Tawagin natin si Coach Stephanie. Patay naman po ng Cebu kung loud and clear ako sa inyo, di ba? Kung naririnig niyo ako and hindi ako nagahang, di ba? So, patay naman po ng Cebu bago ako magpakilala. And syempre, i-share ko din yung experience ko kung gaano ba ka-enjoy pumunta ng Cebu. So, before ako mag-start, di ba, magpapakilala muna po ako sa inyo lahat para at least, di ba, yung mga andito, di ba, na hindi pa ko gaano kilala, makilala niyo ako. So, ayan, hintayin na yung slide natin. So, ayan. So, medyo may, tak, ano yun? May nakatakip lang sa slide natin, pero nawawala na din. So, by the way, ayan, I am Coach Stephanie Bede. So, isa po ako sa mga nag-qualified mag-travel sa Cebu. So, ako lang po pala yung pinakabatang nakasama mag-travel sa Cebu. So, actually po, I'm 19 years old. So, lahat pong kasama ko is lahat mentors and coaches na mga matatanda na, di ba? Sabi ni Mentor Daphne. So, ako lang talaga yung pinakabatang nakasama na pumunta ng Cebu. So, next po. ah yan. Yan. So, ito po yung life ko before. Just imagine, isa po akong working college student sa Manila. Then, yan po ako before, di ba? Isang estudyante na wala pong ibang alam kundi mag-aral at magtrabaho at the same time para syempre matulungan ko yung parents ko na nagpapaaral sa akin kasi single parents lang po, di ba? Si mama na lang po yung nagpapaaral sa akin. At the same time, nag-serve din po ako sa church. Pero that time, nung umalis po ako ng Bicol, iniwan ko po, 'di ba? Kung nag-resign ako sa pag-serve, 'di ba, sa choir. So isa po akong president choir officer. Then yan po yung buhay ko sa isang estudyante na walang ibang alam kundi mag-aral, magtrabaho at the same time, 'di ba? Nakakalimutan po yung sarili and hindi po na nakakapag-travel, hindi na-experience yung buhay. So next, ayan. Ayan, maayong pag-abot sa Cebu, 'di ba? So actually medyo natuto na rin ako mag-Bisaya konti lang, 'di ba? So yan, next po. Ayan, 'di ba? So ito po is isa po sa mga experience ko sa Fort San Pedro. Actually po, pumasok lang kami diyan ni Mentor Daphne. Pagkatapos lumabas na po kami, 'di ba? Kasi sobrang init po that time diyan. Then parang ang dami po kasi kumbaga ang loob niya lang is more on ang tawag doon, mga outdoor lang ganyan. So medyo wala pa akong gaano experience sa Fort San Pedro. Nag-picture-picture lang po kami then alis na po agad kami, 'di ba? Pumunta po agad kami ng Juan. So, ayan, next po. Ayan, 'di ba? So, dito po, next na sa San Diego, Ancestral, 'di ba? First time ko po siyang, 'di ba, makita na, ano yan, nakita ko old house, 'di ba, nasa Cebu siya. Sobrang ganda niya at the same time, makikita mo lahat may bandera ng Pilipinas. So, ayan, sobrang saya lang, 'di ba? Kasi makita mo yung mga lumang bahay na and right now isa sa mga nandyan pa and isa po sa mga napuntahan namin and isa po sa mga nakita ko. So ayan, mga kasamahan ko sina mentors and coaches at the same time yan si Coach Ardon, di ba? Nakadila pa. So next po, di ba? Ayan. Ayan, so dito ako mag-stay. So first time plane experience. So actually, kwento ko lang po, ano, nung first time plane experience ko po, nung hindi pa po kami nagpo-flight, ako po yung laging binibiro
ng mga mentors and coaches. Nasabi sa akin, Steph, mag-ready ka kasi yung mga interview dyan. Steph, kasi may immigration. Sabi ko, may immigration, international lang naman yung immigration, di ba? So sabi ko, ano lang naman yan? Baka kailangan, ID lang naman kailangan dyan, di ba? Pero at the same time, kahit sobrang positive ko sa isip ko na wala may immigration kasi local lang naman na travel, hindi naman international. Pero deep inside ko kinakabahan na ako. Sabi ko, ano kayo interview? Ano kayo mga tatanungin? So sabi ko, baka kaya naman sagutin, di ba? Pero ang pinaka-good news po doon, kasi pagdating namin na airport, pagpasok namin, ID lang, tsaka, ano tawag doon? Boarding pass lang po yung hiningi sa akin ng guard. So sabi ko, ito lang naman pala hanggang sa nakaupo na po kami, di ba? Sobrang saya lang po sa airport kasi actually, as a student, di ba, nakikita ko lang po siya, di ba, nadadaanan sa Manila, yung Aquino Airport, nadadaanan ko lang siya at the same time, hanggang sa labas lang ako pero never po ako nakakapasok. So, nung nasa airport nga po ako, sabi ko, ala, grabe pala yung binigay or grabe pala yung pinapa-experience sa akin ng community, ng opportunity natin. Kahit saan mo man titignan, di ba, 19 years old, walang ibang alam kundi mag-aral. Just imagine, yung dating dinadaanan ko lang and right now napupuntahan ko na, hinihintay ko na. So that time na po pumunta pa kami ng office around nasa 3 p.m. or 4 p.m. Sabi ko okay lang yan, 6 p.m. pa naman yung flight. Sabi sa akin ng mga coaches, pumunta na kayo kasi dapat advance yung time. Sabi ko ganyan pala pag aeroplano yung sasakyan. At the same time, yung experience ko po dito sa plane, kasi yung eroplano lang po pala yung magpapatiklop sa akin, di ba? So, sa dami-dami ko pong sinasakyan na sasakyan, 'di ba? Eroplano lang po ako nahilo, 'di ba? So, sobrang ingay pala ng eroplano kasi maliit lang pong airplane siya. So, sabi ko parang akong nag-swimming na napasukan ng tubig yung tenga ko. At the same time, pagdating namin ng condo, hilong-hilo talaga ako. So, that time, 'di ba? Pero yung hilo, sobrang enjoy, 'di ba? Tapos, ang pinaka-memorable diyan kasi mahilig ako tumingin or manood ng reels na yung cellphone nilalagyan sa bintana ng eroplano. Tinry ko siya, naka-double window pala yung eroplano, hindi ko nalagay. No, tinatawanan ako ng kasamahan ko. Wala siyang ibang ginawa kundi tawanan lang ako, 'di ba? So, yan yung experience ko sa plane. And next po, 'di ba? Ayan. Yan. First time pa experience. Sabi ni Coach Pao nga kanina, 'di ba? Tawang-tawa talaga ako. Actually, itong first times pa, akala ko talaga yan na yan. Papasok ng loob, ano lang, mamassage lang, normal massage lang, ganyan. Pagpasok ko, ang dilim, sobrang dilim ng kwarto. Tapos by room, 40 na lang siya. Tapos pagpasok ko diyan sa room, biglang may lumapit sa akin babae, yung magmamassage. Ang sabi niya sa akin, ma'am, hubad mo na po lahat. Sabi ko, wala akong ibang sinabi sa kanya. Nagtinginan muna kami ng ilang minuto. Bago ko sinabi yung word sa kanya, ma'am, seryoso ka? Diba? So, wala siyang ibang ginawa. Nginitian niya lang ako. Di ko alam kung ano yung ngiti niya, di ba? Kung natatawa siya sa akin or ewan. So, sobrang kinakabahan ako that time. Sabi ko, ito pala yung massage. Sabi ko, napapamassage na ako, pero hindi ganito. Na lahat talaga ubad-ubad. Di ba? Hanggang sa pinatransfer ako ng kwarto, katabi ko na pala si na Mentor Daphne, si Pau. Hanggang tinanong ako ni Mentor Daphne, tas kumusta? Ang sagot ko kay Mentor Daphne, ito na po yung last and ito na po yung first and last na massage ko, di ba? Kasi hindi ako sanay, di ba? Pero sabi din sa akin ni Mentor Daphne, may international pa, hindi yan last, di ba? So, sobra as in, hanggang pagtulog ako, hindi ako makatulog ng maayos kasi iniisip ko pa yung experience, di ba? Hanggang sa, grabe talaga, nasa alignment. Naka-alignment talaga ba? Pag nag-pause pa ka talaga. So sabi ko, grabe man, alignment to. Na-align talaga ba? Pag-massage. Actually, ito kinabukasan nito, flight na namin pauwi ng Bicol. So nag-massage muna. Kasama namin dyan si Pao and si Mentor Daphne. So next po, ayan. 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 Ayan, snorkel. So actually, dyan po sa snorkel, natatawa po ako dyan kay si Coach Ardon po kasi yung nakasama ko sa boat, 'di ba, sa bangka. Na ang pinaka good news po doon kasi parehas mo kami hindi marunong lumangoy. Kaya may suot po kami, 'di ba? Yung jacket po, life jacket. So actually po talaga sa anong tawag dito?
sa, ano kung ako po tatanungin niyo, hindi ko po na-appreciate yung dagat. Kaya kung makikita niyo po ako minsan or makasama niyo ako pag dagat na yung usapan, never po ako o isang beses lang po akong lumangoy, okay na po. Kasi hindi ko po talaga hindi ko po talaga na-appreciate yung dagat kasi hindi po ako marunong lumangoy. Pero nung nasa Boracay po, 'di ba? Nung nasa Bicol po kami, nakasama ko po si Mentor Daphne, isa lang po yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, Tess, ma-appreciate mo yung dagat pag nakita mo yung ilalim. Kasi kung nakikita mo lang yung ibabaw, hindi mo talaga siya ma-appreciate. So, pinatry niya sa akin, anong tawag yan, Mentor yung pinasuot, yung snorkel, pinatry sa akin ng Mentor Daphne. Doon ko na-appreciate yung dagat. Hanggang sa, yan, pumunta kami dyan, nag-snorkel kami ano to, dyan, basta dyan sa lugar na yan. Sa Mual Bual, di ba? Pumunta kami dyan. Yan, actually tapos na diyan sina Mentor Daphne sa boat. Kami na yung next ni Coach Ardon. So, pumunta kami ng gitna. So, pinaka-memorable sa akin talagang tong snorkel kasi nakita ko yung gaano kaganda yung dagat. So, sabi ko nga, next goal ko, matuto na talaga akong lumangoy para at least makita ko yung pinakailalim ng dagat. Kasi actually, ibabaw pa lang ako, di ba? Palutang-lutang pa lang ako kasi nga may life jacket ako. So, actually, nung nasa gitna kami ni Coach Ardon, hindi ako nakababa ng dagat. Kasi grabe na yung sigaw sa akin ni Coach Ardon na lumabas yung pagiging professor niya sa akin. Sabi ko baka pag abot niya yung dagat, baka lulurin na ako ni Coach Ardon or baka sabunutan na ako, di ba? Kasi parehas kami hindi marunong lumangoy. So, that time, umulit ako, nagpasama ko kay Pao, di ba? Bumaba ako ng dagat, doon ko nakita. Actually, sa una nakakatakot siya, lalo na kung makita mo yung pinakailalim. Pero hanggang sa patagal ng patagal, na-enjoy ko na siya. Halos ayaw ko na nga, umalis sa dagat, di ba? Kasi, kaso nilalamig na, kailangan na din. Magabi na din, kailangan namin bumalik ng condo. So, ayan, sobrang na-enjoy ko talaga yung snorkel dyan. Nag-boat kami. Nakita ko yung different color ng isda, di ba? Na dati, nakikita ko lang siya sa Google, sa Facebook. Pero ngayon, ako na mismo yung nakakakita. So, sabi ko nga, next goal ko talaga matuto ng lumangoy at magpaturo na para next, di ba? Wala ng life jacket and nasa pinakailalim na talaga tayo. So, ayan, the next po tayo, text. Ayan, Cebu Office. So, ito po, Cebu Office, pagpasok ko po dito, di ba? May, actually, bago po kami pumasok, nakita ko po kung gaano kaganda yung office natin sa Cebu. So, actually po, meron po tayong sariling opisina sa Cebu City. So, dati sabi ko, dati pinipresent ko lang po sa mga client, pinapakita ko lang na ito po, may office tayo sa Cebu, ito po yung building natin sa Cebu, and right now, ako po mismo yung nakapunta doon. At ang pinakamaganda po doon, nakasama ko po yung Netpreneur Business Academy or yung community natin, di ba, yung M1 Prime Elite. At the same time, nakita po namin dyan si Ma'am Peng Eday, one of the international training team. Sinamahan niya po kami pumunta ng first floor to seventh floor, di ba? Actually, sa pinakatuktok po, sa pinaka-seventh floor, andun po yung pinakamalaking, kumbaga training room na nasa almost 1,000 plus daw po yung kasya doon, di ba? Sabi ko, grabe ang ganda. At the same time, nakita ko pa po, 'di ba? Personally, nakapag-picture pa po ako diyan sa top 2 ng AGG natin, 'di ba? Isa po sa mga top 2 ng AGG. Nakita ko po siya and sobrang nakita ko din po kung gaano kaganda yung office ni Doc Ed, 'di ba? Nakapasok po kami sa office ni Doc Ed sa Cebu. Nakapasok din po kami sa office, 'di ba? Or sa room ng mga top 20 kung saan top 20 lang po yung nakakapasok. And at the same time, isa po kami sa nakapasok doon. So, na-feel po namin kung gaano pa talaga gaganda maging VIP. Kung gaano ba kaganda maging top 20 talaga ng company. Kasi may VIP room, di ba? Na sila-sila lang talaga nandun. At the same time, sila-sila lang nag-uusap, nagkukantuhan ng mga different groups nila. So, andyan, nakausap namin si Ma'am Peng Eday, tinuruan kami, menentoran kami kung ano yung mga dapat gawin. At the same time, dito ko din nalaman yung totoong buhay ni ni Ma'am Peng Eday na isa pala siya dating networker before, di ba? Isa sa mga naging mentor niya si late Francis Miguel, di ba? Si late Engineer Francis Miguel, one of our isa sa mga may-ari ng company, di ba? So, isa pala yun yung mga naging mentor niya. So, next po, di ba? Ayan, di ba? Actually, tapos na. So, ito na lang po siguro message ko sa lahat, di ba? Na everything happens for a reason. Actually, nabanggit na siya ni Coach Pao.
kanina, pero babanggitin ko ulit. So actually po, kwento ko lang pala sa inyo, di ba? Last November 2025, nag-declared po ako. Nakakita po kasi nung nasa Manila pa po kasi ako, pumunta po ako sa pinakamalaking Mall of Asia sa Manila. At the same time, may nakita po kong eroplanong lumipad galing pong Ninoy Aquino Airport. Pinicturean ko po siya. Actually, nakapost po siya. Picturean ko siya. Sabi ko, next time, sasakay ako dito sa eroplano, nakasama ko yung grupo. Kasama ko yung mentor, kasama ko yung coach. And ang good news doon kasi June 2026 nangyari po. So, kaya ko sinabi sa inyo na everything happens for a reason. May reason po talaga lahat ng nangyayari sa inyo. So ngayon po, di ba, sino ba naman ako? Isa lang naman po akong estudyante na walang ibang alam kundi mag-aral. So sabi ko, possible pala lahat. Kahit estudyante ka, kahit wala kang pinag-aralan, kahit sino ka man, kaya mong gawin yung mga nagagawa namin. Kaya mong makapag-travel, kasama yung mga mentors and coaches. At the same time, di ba, ang kinagandahan dun kasi nakakapag-travel ka na, nagagawa mo pa lahat, di ba? Nagagawa mo pa yung dapat na gawin, kung ano yung dapat mong gawin pa sa buhay. So yan, everything happens for a reason. May purpose, bakit nyo nakita yung opportunity, bakit nyo ginagawa yan. Mapagod, kung ano man mangyari sa inyo, di ba? Push nyo lang kasi may message na pinapadala si God sa inyo. At the same time, may purpose yan lahat. Kung lahat naman ng pagod, kuya at gutom, luha, di ba, iyak nyo dito sa ginagawa natin. Kung lahat naman is travel or enjoy yung buhay, what if i-grab nyo na? Or tangkapin nyo lang ba? Kasi lahat naman yan, di ba, may happiness na kapalit at may success na makukwento nyo din next time. So, ayun lang naman po. Thank you and God bless everyone. Ayan, nakakatuwa naman ang kwento ni Coach Tef, 'di ba? Yung sa spa na lang. Tuwang-tuwa din ako sa experience nila, 'di ba? So, sabi ni Coach Ardon, when siya daw next, ay nako, baka lalong magulat ito pag nag-win siya. Baka hindi talaga nila makakalimutan. So, yun, sa mga nandito, ayan, na mga hindi pa nakakapunta ng Cebu. Grabe, we're very happy na dito sa community, di ba, sinimula na namin the first batch. So, ibig sabihin, kung may first batch, merong second batch. Ang tanong, kasama ka na ba sa second batch? Ayan. So, hindi ko napapatagalin. For our second to the last sharer for tonight, ayan, alamin naman natin ang mga kwento nito, no, na kasama si Pao para sa magandang, atmosphere na sa Cebu lang daw nila nakita yung atmosphere. So, tawagin na natin si Coach Kelly. Ayan. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening po, di ba? Sa inyong lahat. So, welcome po sa mga business partner natin abroad. And then syempre sa mga guests natin right now dito sa Zoom event natin. So, yung mga share po, katulad po namin, even po ako first time ko mag-Cebu. So, grateful talaga ako because of this community or because of the system na ginagawa natin sa team, napapa-experience yung mga first time niya dito. So anyway, hindi ko na patatagalin pa kasi I know for sure, di ba, gusto niyo na rin malaman kung ano ba yung naging experience ko naman kasi same lang din naman. Cebu po ang pinuntahan namin lahat pero syempre iba't ibang experience naman and stories yung i-share namin dito sa Zoom natin. So anyway po, okay, I'm Kela Opico and I started the business at the age of 15 and na-meet ko po to through online. So because of this opportunity, di ba, I hit my first silver executive, 6 figures. So kumbaga more than 100,000 income po. Get promo ng company, aim on top 63 and local travel qualifier. And this year, di ba, makakapag-international travel naman tayo with the community. So anyway po, hindi ko na patatagalin pa kasi I know for sure, di ba, na-curious na kayo, ano ba yung naging experience ko dito sa Cebu trip natin. So sige, Tek. Next slide po. Ayan, so my first slide is the Basilica Minore del Santo Niño and Magellan Cross po. So ibig sabihin po yun, hindi ko po maintindihan kasi po Espanyol. Okay, pero yung experience naman po sobrang saya po kasi first time ko makita ng ganun kasi
Kaya limited lang po yung picture namin diyan kasi hindi po allowed na mag-picture sa loob ng basilica. Pero kung makikita niyo po ang laki po at ang ganda, para siyang stadium na outdoor tapos ang daming tao na nagpe-pray and nagdadasal. Basta ang ganda ho, okay, ng loob po ng basilica. Ang daming deboto ng mga tao. Para siyang sa Quiapo. Pero nga lang, dito naman sa Basilica is organized po yung mga tao. So makikita nyo po doon, meron sa simbahan, yung iba, diyan po makikita nyo, naghaharap po sila sa Santo Niño. Maya-maya po haharap naman sila sa likod kasi nandun po yung nagsasalita sa likod. No? So ganun po kaganda yung Basilica del Santo Niño. And then, syempre po, ang pinaka-grateful ko po yan. Syempre ho, okay, first time natin ma-experience. And then, ang good thing naman po niyan is yung Magellan Cross po kasi nababasa ko lang po yan sa libro ho namin sa Araling Panlipunan. Sinusulat pa nga namin yan dati. Ang haba-haba ho, kaya hindi ko na lang tinatapos. So, happy po ako dyan sa naging experience ko kasi isipin mo, ang laki pong cross na nandun. So, isipin nyo po yun ang laki tapos binuhat po yun ni Magellan. Di ba? Kidding aside po is sobrang grateful ko because of this opportunity is syempre na-experience ko yung life na hindi ko naranasan before from sabi ko nga dun sa video nang napanood ko yung sa video na blinag ko dun sa Cebu. So congratulations po sa mga taong nag-react lang doon. Tapos syempre, 'di ba, naging guest dito sa Zoom event natin. And syempre, sa mga naging business partner ko na kung saan po is because of this opportunity, dito na po namin na-experience okay yung di pa po namin experience before. So, ayun po yung naging experience ko sa Basilica Minore del Santo Niño sa Magellan's Cross. And then, sige tek, next slide. And then, ito naman, the Temple of Playa po. Unang akyat pa lang po namin, akala ko na nasa Europe kami. Kasi sobrang ganda, sobrang laki. Para talaga na sa ibang bansa. Kaya nga isang ano ko diyan, um nakausap ko na sa taga Canada. Nakita niyo yung video ko kasi naka 0.5 ako noon. Napagkamalan niyang tinanong ako, "Kelly, nasa Europe ka?" So nagulat rin ako. Sabi ko, "Tita, nasa ano lang po 'yan." Sabi ko sa inyo, nasa Cebu. O sabi ko sa inyo, "So, tita, kapag uwi ka ng Pilipinas, visit ka diyan sa Cebu." 'Di ba? Kasi kahit siya nagulat rin, napatanong siya na sa Europe ba ako. So, ganyan rin pala kaganda yung Temple of Leia. And nakita ko po, okay, about dyan sa Temple of Leia kasi yung apo niyan, si Ellen Adarno po is nagkaroon po ng podcast. Yung pala, yung Temple of Leia po, storage daw po yun ng lola niya. Okay, lagayin lang po ng mga gamit. Okay, nagulat rin ako. Isipin mo, ha? Yung So isipin niyo yung husband niya nagpagawa pa ng ganyan, 'di ba? Dapat ganun hanapin niyo sa partner niyo. 'Di ba? Kaya kayo pagawa ng ganyan, 'di ba? Pero 'di ba? Why not magkaroon ka ng partner na ganyan? 'Di ba? Temple of Theft daw. So isipin niyo, okay, isa rin talaga sa pinaka-grateful ko is makabisit po diyan sa mga ganyang tanawin sa Cebu. Kasi first time namin yan. And then next year po, babalik ulit kami ng Cebu. Kaya mas maganda kasama ka na sa team natin and maging part ka para syempre iba pa rin na may kasama ka, 'di ba? Yung magkakasama kayo sa room, 'di ba? Yung magkakasama kayo gumala and magkakasama kayo lumabas. So iba pa rin talaga yung sabi nga nila Coach Tep yung atmosphere, 'di ba? Okay, and sige tek. Next slide po. And then the Taoist Temple and then yung ano po is the Simala Shrine ni Mama Mary. So ang pinaka ano po dyan is nagkaroon kasi ng declaration dyan na tinatawag. So ibig po sabihin ng declaration is about po sa goals ko or sa ginugol ko this month and this year. So dito po sa Taoist of Temple sa left side or right side yung parang yung Chinese temple na ho yan. Is tinry namin yung ano yun yung bato. Okay, kasi una hindi namin maintindihan. Kaya si Kuya medyo na ano na sa amin nakukulitan. Halata kasi sa expression ng mukha ni Kuya noon. Pero syempre, tinry pa rin namin kasi first time namin. Alam nyo ba, pag same na, pag magkaiba daw yung bato na lumabas sa'yo, ibig sabihin nun, yes. Kapag, kung makikita nyo naman, yung sunog,
okay, na magkaparehas, ano yung basta yung kulay black na yan, no. And then kapag yung medyo maputi naman is maybe. Alam nyo ba, nung tinry ko po yan, is puro yes po lahat na inano sa akin. Kasi syempre ako po, yung goal ko, simula pa ho dito sa Habnat last year hanggang ngayong year po is clear na clear sa akin yung goals ko. So kaya talaga alam rin ni universe or ni God na syempre okay na 100% makukuha natin this year yung mga goals, and then syempre na mga ginugol natin this year 2026 po. And even po okay dito naman sa Simala Shrine is nagkaroon din po ako ng declaration diyan. Okay, which is kung ano po yung dineclare ko sa simbahan, sa Taoist Temple, yan rin po yung dineclare ko diyan. Ganun po ka-clear sa akin yung mga goals ko. And then pinakaano ko po dyan is para kapag nasa Disneyland. Yung parang nasa ano, alam niyo po yung Harry Potter, di ba? Yan po yung mga parang yung castle dyan. Kasi isipin nyo, umakyat kami ng parang ano nga tawag doon. Parang siyang tago na lugar. Tapos pagkapasok mo doon, ganyan yung labas or yung ano pala, yung um, yung parang church, kasi church po siya. So, hindi ko rin in-expect na ganyan rin pala kaganda and kalaki. So, isa rin para sa grateful ko is makabisit sa ganyang mga lugar na which is po is diyan ko lang nakita. Okay, kasi sabi ko, hindi ko po makita yung ganyan. Nakita ko lang dito is yung Mayun Volcano. Pero syempre ho, okay, yan po yung mga na-visit natin. Okay, sa Cebu travel natin. And next slide. Ayan. Sige, pa-type naman po ng 3 kung naririnig nyo pa rin ako or nasusundan nyo ako ng loud and clear. Sige po, pa-type naman ng 3 kung nandyan pa kayo. 3 po. Hindi. Yan. Oh. And then, before na ano po kami, yung pinakalas naming, ano nga to, trip. Kasi ina-expect ko talaga, yung first trip kasi namin is 8 hours. So sabi ko, baka unti lang yung pupuntahan namin. Eh, yung second trip kasi 16 hours. So, ina-expect ko, yung second trip talaga, yun pala yung pinakamarami. Yung pala, yung pinaka-first trip namin na 8 hours, yun pala yung pinakamarami na. And, syempre, ito, masaya naman. Bakit? Kasi ano po kami, nag-swimming kami doon. Sa ang good thing po niyan, sa Mualboal Beach, which is pinakagilid na po siya ng Cebu. Kung makita niyo yung drone shot dyan, sa left side ko or sa right side ninyo is ganyan po yung beach na pinuntahan namin doon. And then ang kwento nga niyan, may mga kasamaan kasi ako hindi marunong lumangoy. So, tinuruan ko po sila na. Okay. And then, syempre, pinakamasaya ako is ano rin naman, the experience. So, okay, kasi hindi talaga, diyan mo kami tinuruan, mentor, lumangoy. Yes, tama yan. Palakpakan niyo naman si Coach Arden kasi tinuruan ko sila dyan. Sila Coach Step, si Pau, si Ardon. Tinuruan ko talaga silang lahat kasi hindi sila marunong. So, kasi hindi sila marunong lumangoy. So, tinuruan ko sila. Maya-maya. Mamaya after nito, yung pinaka-memorable sa akin. Okay, which is ito pa, the Kawasan. Nalunod ba nga ako? Kaya ka nga nandito kasi sinagip kita. Oh, kaya naked, muntik na kasi malunod si Tep. So, since ako lang yung marunong lumangoy, ako yung sumagip sa kanya. Di ho, joke lang. And then, the Kawasan Falls naman, which is yan po yung pinaka-memorable ni Pau. Kasi ako yung nagpicture sa kanya doon. Yung sa mga foreigner. So, ayun po yung pinaka namin dyan. Experience po. Okay, kasi ang good thing niyan is, syempre, first time ko po pumunta dyan. So, with team, and then yan, yung mga beaches, and then yung mga falls, which is, ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat is yung gusto ko kasi yung mga falls, okay, naman dyan, makapag-camping. So, di ba, we're planning naman na this year, di ba, makapag Iloilo naman kami or Bacolod with the team. Kaya hopefully, di ba, kasama ka naman sa mga magiging travel natin with team. So, sige Tek, next slide. Ayan, the kayaking experience ko po kasi yung mga co-hover ko po dyan hindi po kasi marunong. So, ako lang talagang dyan, nagturo sa kanila. Hindi, joke lang. Which is the which is the the kayaking is first time kasi namin dyan.
okay, na ano po, mag-paddle, ano po, ng ano, maliit na bangka. So pumunta po kami dun sa pinakamalayo. Kaya kung makikita niyo po yung 0.5 ko dyan, kulay blue na yung tubig. So kaya yung isang kasamahan ko dyan, nagpanic bigla. Di ba? Hindi, joke lang. So, yun po yung mga naging experience ko because of this opportunity, no? Which is po, yung mga bagay na hindi ko naranasan before, okay, dito ko po naranasan. And then, di ba, last year, nakailang lugar naman ako sa Pilipinas. And then, panimula po ng gala namin itong Cebu. Kaya may mga susunod pa kaming gala. Kaya, hopefully, di ba, is maging part ka na ng team, ng community. And syempre, makasama ka naman, di ba, sa mga gala na bakit ikaw Miss My Life Best? Ano yan? Reserve ako talagang kay Pao. Ba, ba kasi ano si Pao, malunod bigla. Oh. So, ako lang talaga gumamit. Okay, kasi ako yung marunong eh. So, joke lang. So, yan pa yung mga naging experience namin dito. And then, before I end, sige, tech, next slide, is believe in yourself, okay? Maniwala po kayo sa mga taong nakapag-share sa inyo nito. Pakinggan nyo lang din kasi ako, nag-start ako before, di ba? Nasabi ko that time, di ba? Nag-inquire lang ako, naka-curious ako about sa mga posting nila, sa mga sinishare nila. And then right now po, okay, ito na po yung career ko or yung bread and butter ko. So ibig sabihin po nun, ito yung pinagkakabalahan namin. And then yung mga experience mo na nakikita nyo po sa amin is because of this community. Kaya hopefully, di ba, iba pa rin na syempre makapag-travel ka galing sa pocket money mo, and then what if, di ba, kapag nag-start ka dito or nakapag-start ka na, trabahuhin natin, or kaya mag start ka pa lang, why not po? Okay, yung mga gala mo dito na galing sa community natin, di ba, masaya yun. Di ba, galing na mismo sa sipag and then hard-earned money mo. And then, yun lang din naman. Thank you so much everyone, and ibabalik ko na po sa host natin. Ay, grabe. Muntik na ako maniwala kay Kels na siya ang pinakamagaling lumangoy. Naalala ko, mabasa lang, galit na galit na. Ihulog ko to sa kayak si Kels kasi sabi niya magaling daw siyang lumangoy. So anyway, nakakatuwa naman ang mga kwento kasi 'di ba si Coach Ardon takot na takot sa kayak, na galit na galit. Nakita ko yun kay Tep na feeling mo mamamatay na, hindi nga gumagalaw yung dagat. Yun yung pinaka-safest dagat actually na nakita ko, walang alon. Pero takot na takot. Aside from hindi na gumagalaw yung dagat, may life vest pa. Sabi ko, kahit maulog ka dyan sa pinakailalim, lulutang ka kasi may life vest ka. Okay, ayan. So, nagkataon ng kasama nyo sa Cebu ay isang risk taker. Ayan. Sabi ko nga, 'di ba, diyan sa Cebu, nag-scuba diving ako diyan sa Mactan nang hindi pa ako license, na muntik na rin ako mamatay, pero malakas yung loob ko. Sabi ko hindi ako mamamatay, nalulunod lang. Ayan. So sa una talaga nakakatakot ng isang bagay, 'di ba? Parang sa negosyo natin, sa community natin, marami tayong bagay na may experience rejections, 'di ba? Na hindi natin kinasanayan. Pero once na pagdaanan talaga natin, 'di ba? At the end of the day, 'di ba? Kung sino yung kasama mo sa hirap, 'di ba? Ang sarap po nakasama sila sa sarap. Gusto niya ba 'yon? So, i-enjoy niyo lang po muna ang hirap sa ngayon para masarap naman mag-travel. And ang nakakatuwa po ang kulitan nila. Lalo si Coach Kels. Ayan, 'di ba? Abangan niyo yung vlog niya. Abangan niyo rin yung vlog ni Pau and Tef. May vlog din kayo. So, nakakatuwa pala. Kanina tinitingnan ko yung vlog ni Coach Kels. Sabi ko, ay, ang ganda. Kung vlogger lang, malakas lang ang loob ko magsalita-salita ng ganyan. Dami ko nang na-vlog all over the world. So, hindi ko na po patagalin. Okay? So, before po siya tawagin, may papakita tayong surprise video. So, please watch this. Ayan, niready ito ni Coach Kels para sa inyo tonight. Ayan, habang piniplay pa, Tek, ready na ba ang iyong video? Yan. Panoorin natin ang short clip prepared by Coach Kels. Clips na kinuha sa ating Cebu trip, Cebu experience. Ayan, nawala.
Yan, habang inaantay natin, ano kaya, Mark? Na-imagine ko na ito, pagkasama to si Mark ay, mas malupit yan. Maraming first time yan. Kakagat yan sa bato. Ayan, so while having technical difficulty, patype naman ng I'm next. Kung ikaw po ay susunod na sasama, kung saan ang next adventure ng A1 Prime Elite Netpreneur Academy. Ayan, so kasama ka na ba? So, dito talaga sa community natin, one of the reason talaga ako personally is tumagal ng more than 10 years is yung pagta-travel talaga is ano dito, very normal. Okay? Kung kayo ay tipong tao na ayaw lang makulong sa isang lugar forever, 'di ba? AGG kayo. Kasi dito ang pagta-travel ay talagang aside from nag-enjoy ka na, talagang ma-maximize mo rin sa ginagawa nating business, nakakapag-inspire din. And ikaw mismo, 'di ba? Lalawak ang perspective mo sa buhay. Ayan, tech, mahina siguro ang internet mo dyan sa taas. Kaya ayaw mag-play. Ayan, so siguro, mamaya na lang, mag-share ka na muna. Kasi ayaw mag-play. Maabot ba dyan ang ano mo? Ang yung internet. Ayan, wag na siguro. Ayan, so i-prepare na lang siguro or i-post na lang yung video. So tawagin na natin ang ating last sharer. None other than, ayan, itong taong ito, grabe to, nung sa aeroplano ako, medyo pagdating sa travel, ito ay medyo hesitant parate. Ano daw siya? Gusto, ano ba yan? Kung ako ay outgoing, siya ay ingoing. Sa loob lang ng bahay kaya ingoing. Ayan. So, nung nakaupo na kami, palipad na ng aeroplano, sabi niya, ay, next time mag-book ka ulit. Di ba? So, Diyos ko, ang story ng pagpupunta naming Cebu ay, talaga, hilahan. Pero worth it naman. So, tawagin ko na, Mentor Kevin, for the last sharing. Ayan. Ayan, hello, 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 hello. Sound check. Paki-type naman po ng number 3 if you heard me loud and clear. Number 3, number 3. Sige po, number 3. Ayan. So, anyway guys, ayan, hindi ko ma-play ang video na kinrate ni Lagay mo. Ayan, hello, hello. Ayan. So, hindi ko ma-play yung video. Ka, Coach Kebs, mag-spotlight. Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Ang hirap kasi, no? Tech pa ako pang speaker, no? Ayan. Anyway, ayan, mabilis lang ako kasi it's getting late na at may mga OFW rin tayo na nandito right now. Gusto ko lang pong batiin sina Ate Jean, si Ate Dev, si Ate Mirna, ayan. Coming from sa mga iba't ibang country yan, from Cyprus, Italy, and USA. Ayan. So si Ate Naida from Greece, ayan. So anyway guys, good evening sa lahat na nandito right now sa 19 participants, and just wanted to share to you yung experiences ko during our Cebu trip, and gusto ko lang din na pasalamatan yung mga nakasama ko, and kanina habang pinapakinggan sila sa mga sharing nila sa mga experiences nila, natatawa na lang ako, no? Kasi imagine nyo, kung titignan po ninyo, okay, from the very first start, nag-share, mga student, mga first timer, and even ako, first time ko po mag-Cebu. 'Di ba? So, totoo ba, Mentor Kev? Oo, okay. Totoo. Ayan, totoo po na first time ko mag-Cebu at nakakatuwa kasi para pala siyang pinagandang Metro Manila. Okay, bakit ko nasabing pinagandang Metro Manila? Kasi kung titignan mo sa Metro Manila, kasi I've been there for how many years na, doon ako lumaki, sobrang toxic. Okay, sobrang toxic na kasi sa Metro Manila. Pero dito sa Cebu, okay, kasi kagandahan sa Cebu, if ever na gusto mong
getaway, 'di ba? Ang lapit lang. Tapos ang gaganda pa ng mga tourist spots, ang daming mga pwedeng puntahan at pwede mo makita yung buong Cebu. Okay, Cebu City. So, yun yung isa sa nagustuhan ko. Okay, kaya ayan. So, kaya yun, 'di ba? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya ito, mag-share screen lang ako. Mabilis lang naman 'to. Total, ang dami na po mga nakapag-share kanina, pero I just want to share sa inyo yung aking Cebu experience. Ayan. Ayun, okay. So, ito. So, ito aking Cebu experience. Ayan, 'di ba? So, lahat ng pictures lagay ko na diyan, 'di ba? Actually, hindi lahat kasi kung titignan ko yung total ng nakuha kong pictures, nasa almost 400. Yeah. So, kaya talagang naglaan talaga ako ng storage para sa Cebu trip na to. So, yan. Okay? So, ito yung mga Cebu itinerary namin. Okay? Tulad ng mga nabanggit po ng mga kasama ko kanina. So, first day namin, nag-visit kami sa AGG Cebu branch na kung saan bumili po kami ni Mentor Daphne ng package, 'di ba? Kasi naniniwala ako pag bumili ka ng package sa Cebu branch natin, uulanin talaga tayo ng blessings. Okay, uulanin talaga tayo ng maraming maraming pay-ins at maraming maraming mga directs. Okay? And next na pinuntahan namin, the next day, nagkaroon kami ng first Cebu tour. Okay, Cebu tour trip. So, one of na pinuntahan po namin is yung Museo Sugbo, Cebu Heritage Monument, and meron pa yung ano yung Yap San Diego Ancestral House, yan yung Santo Niño. Nakakatuwa kasi bakit? Para lang siya talagang ano, sa Manila, yung Port Santiago, yan, yung Port San Pedro naman dito sa Cebu, di ba? So, dito, sobrang ganda rin talaga na parang binalikan mo yung pagkabata mo na pinag-aaralan mo lang ito before sa Araling Panlipunan. Pero right now, di ba? Ah, nakapunta ka na. So tulad nga nung Bohol trip na na-experience ko na yung napatunayan ko na ang Chocolate Hills hindi pala chocolate, at dito naman sa Cebu yung Magellan's Cross. Diba? So yan yung sikat na sikat eh. So pagtingin ko, ito pala yung Magellan's Cross, no, sikat na sikat. Hindi lang kami nakapasok kasi hindi na siya open for people. Okay, so picture mo na lang sa labas, pero kahit papaano, ang ganda pala siya. Okay, ang ganda pala ng lugar na yan. So, syempre nagutom kami, kumain kami sa House of Lechon. Okay? So, lahat ng may lechon na nagtitinda, tinake advantage namin na manghingi. Okay? Na manghingi ng pang-pre-taste, may maalat, may tama lang, may ano, 'di ba? May masarap, malutong. Kaya ang end up, 'di ba? Nabusog kami sa konting pre-taste na yun. And then syempre, meron din silang ino-offer na unli lechon, 'di ba? Kung ikaw talagang mahilig sa lechon, pwedeng-pwede ka na. Kaso nga lang baka umuwi ka na ng 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 ano ng Bicol na nakakahon na, 'di ba? De joke lang. Okay? Kasi bakit na high blood, no? Tapos tulad ng kwento ni Coach Kelly sa Taoist ano yun? Taoist Temple, okay? Meron diyang ano, tawag dito, pwede ka mag-wish. So nakakatuwa kasi bakit? Pag inulog mo yung dalawang beans at nag-alternate siya na nakataob at nakatihaya, pwede kang mag-wish. Nakakatuwa, every time na hinuhulog ko siya, ang sagot parang ano, yes. Okay? So matutupad yung mga wini-wish ko. So yes ng yes. Hanggang sa yung nakwento ko nga kay Mentor Daphne na yung last na tinanong ko kung magiging malusog ba ako. Okay? Ang sagot sa akin ng Beans, no. Okay? So kinabahan ako. Naku, baka ano, 'di ba? Baka konti na lang yung ano natin, buhay natin, 'di ba? Pero sabi ko nga, life is too short. So i-enjoy natin, 'di ba? Habang bata tayo, habang nabubuhay tayo, enjoy natin yung mga gantong
pa-trip-trip, 'di ba? So ito is one of our siguro reward na rin sa sarili na makapag-travel. So we are here to inspire you na pwede pala, okay? Pwede pala na mag-enjoy. Pwede pala mag-travel, 'di ba? Asayanin mo yung pera mo kung natutulog naman sa bangko yan, why not ilaan mo sa mga gatong travel para nang sa ganun wala kang regret pagdating ng panahon. Okay? So yan, nagpunta rin kami sa Temple of Leia na kung saan grandmother na sikat na artista na si Ellen Adarna. So mayaman pala si Ellen Adarna, guys. Imagine mo nakapagpatayo ng ganyang kalaking temple na sabi nga ni Coach Kelly para daw siyang nasa Europe. Di ba? Imagine mo yung Europe vibes. Nandito lang pala sa Cebu. And also, second day namin, yan, nag-visit kami sa Simala Shrine, Kawasan Falls, and Mualboal. So, ngayon, okay, share ko lang sa inyo, itong isa sa nag-highlight sa akin kasi sabi ko nga, bago kami pumunta ng Cebu, gusto kong puntahan yung Simala Shrine. Okay? Sa lahat ng trip, yan ang lagi kong ini-insist na dapat mapuntahan natin to. Kasi gusto ko to mapuntahan. Kasi way back before, nabubuhay yung airmat ko dito sa Manila, umiikot talaga kami sa mga beautiful churches. Tapos, nag-wish kami doon. Every time na first visit namin, nag-wish kami doon. Tapos, nagpipicture kami. Nakakatawa, bakit? Ako yung tumupad na nakapunta dito sa Simala Shrine at nag-wish ako diyan, guys. Kasi andyan daw yung lumuluha na Mama Mary. Okay? So andyan yung nagmi-miracle. So every time nagwi-wish ka, it talaga na truly na granted. Okay? So yan, kaya nag-wish ako, guys. Kaya yun, 'di ba? Pino-workout natin, 'di ba? Syempre, hindi lang dapat nag-wish ka, kailangan may gawa ka rin. Okay, ginagawa ko rin kaya nakakatuwa kasi I'm very excited and feeling blessed na matutupad lahat ng winish ko. Syempre kasama na kayo doon, 'di ba? Yung team natin, yung community natin. So pinag-pray ko na at nag-wish din ako para sa atin lahat. And also, ayan, ito yung second day trip namin, yung Simala. Then after namin ng Simala, 'di ba? Kawasan Falls kami, o 'di ba? So 30 minutes na trekking, okay? Pero hindi mo mararamdaman yung 30 minutes na naglalakad kayo papunta diyan sa Kawasan Falls. Kasi bakit? Habang naglalakad kami, nagkikwentuhan kami, habang naglalakad kami, si Coach Ardon, sobrang masaya. 'Di ba? Every time na merong makakasalubong, 'di ba? May abs. May mga mapuputi, may mga matatangkad, di ba? So, nung time na yun, naka-shades din si Coach Ardon that time, di ba? So, lalo na si Pau, di ba? Sabi niya, Mentor Kebs, yan, activated on, di ba? Di ba? So, sabi ko, ano, bakit activated on? Yung pala, kaya pala siya naka-shades, naka-dark shades, di ba? So, umi-spot na pala siya. May spot na kaya kanina 'di ba nakita ninyo, 'di ba? May dalawa siyang kasamang foreigner, 'di ba? Foreigner na nakapagpa-picture pa sa kanya, 'di ba? So anyway, 'di ba? So nakakatuwa yung mga experiences and yan yung beautiful creation na yan, 'di ba? Actually may second floor pa yan. Hindi na lang kami umakyat doon kasi pang ano yun canyoneering, yung medyo extreme, yung tatalon. 'Di ba? Syempre, gusto lang namin chill vibes lang. At saka diyan naman is sobrang dami na rin naman nag-swimming and 'di ba? Na-appreciate namin yung ganda ng nature. So connect kami sa source, nakapag-connect kami sa nature, 'di ba? So lahat ng mga negatives na-release na namin and yan, we are also masaya. Okay? Sobra kaming happy, okay, na-experience namin yung ganyang trip. So, yon next. Yan. So, ito naman yung Mualboal Beach
na kung saan yung kinikwento ni Coach Kelly na siya yung nagsagip sa lahat ng nalulunod. Hindi, joke lang. Okay? So, kidding aside, ayan, nung time na yan, medyo tamang chill na lang ako kasi napagod ako sa trip namin. Yun yung last trip namin, yung Mualboal Beach, na nakakatuwa kasi parang very relaxing. Imagine mo, sobrang calm nung dagat. Tapos ano rin ako na grounding. Okay? And sabi ko lang sa sarili ko na buti na lang, okay? Buti na lang may AGG, buti na lang may Netpreneur Business Academy, buti na lang andito ako sa trip, buti na lang nag-decide ako. Kasi kailan ko pa 'to gagawin, guys? Kailan ko pa 'to i-experience, kailan ko pa 'to ah dadamahin, 'di ba? Yes, may pera nga, pero wala, mapupunta lang saan? Sa gastos, sa pang-ospital, 'di ba? Pero kung habang bata ka, ginagawa mo na 'to, ine-experience mo na 'to, wala ka talaga na pagsisihan sa dulo. So 'yan, 'di ba? Nakakatuwa lang kasi some of ng mga kasama ko diyan nag-kayaking, even ako, 'di ba? Si Mentor Daphne nag-snorkeling, and 'yun, dami siyang nakita, tapos may biglang lalim na sobrang ganda daw kasi ang dami daw mga beautiful fishes, and actually diyan din yung may sardines at mga turtles na naglalangoy. Okay? So, anyway, yan, ganun lang kasimple guys yung sharing ko, di ba? Ang bilis lang, okay? Kasi ang highlight ng story dito is, ayan, wait lang. Ang highlight kasi dito guys is yung experiences namin na we are here not to brag, we are here to inspire you na pwede mangyari. Okay? Kailangan mo lang dito sa ginagawa nating negosyo, online negosyo, is gawin mo lang ng tama. Maging transparent ka sa mga taong gina-guide mo, maging transparent ka sa mga taong na sinusuportahan mo, yung promise mo, 'di ba? Tinutupad mo. Siyempre, 'di ba, yung mga sumali naman, 'di ba? Gawin mo rin yung part mo. Okay? Kasi dito sa business natin, we are helping each other. Okay? Helping each other 'to. Hindi yung dapat iasa mo lang sa mentor, hindi mo lang aasa. Kasi guys, sabihin ko po sa inyo, itong nangyari pong trip sa amin sa Cebu trip is very rewarding. Kasi pagbalik namin ng Bicol, ang dami naming kwento. Saan namin kinikwento sa mga down the lines namin, sa mga future leaders namin, sa mga core team namin, na soon, tayo naman ang pupunta. Grupo naman natin. Tama? So, nakakatuwa kasi babata pa ng mga kasama namin. Imagine mo, mga students, pero nagawa ng paraan mag-Cebu. 'Di ba? Parang kung ikaw kaklase mo sila, sina Pau, sina Tep, 'di ba? Sina Kelly, kaklase mo 'yan mga 'yan. Talaga may inspire ka. Sir, pwede pala mag-Cebu kahit student. Yes. The moment na yung gusto mo. Okay? The moment na walang pumipigil sa'yo sa kagustuhan mong gawin. Kasi ang nangyayari lang kasi bakit maraming mga taong hindi nakukuha yung mga gusto nilang bagay, kasi mismo sila doubt. Okay? Nagdududa pa sila. Pero if you're going to release it, go with the flow, whatever happens, 'di ba? Mag-fail ka man, ikaw naman 'yun. Paano pag naging winner ka? Ikaw pa rin 'yun. So either of the two, you have two choices. Ano gusto mo? Maging winner sa buhay o maging loser sa buhay? There are two choices. Kaya nga yung mga nandito right now, sa 18 participants na nandito right now, nakikinig, okay? Choice mong pumasok sa Netpreneur Business Academy. Choice mong pumasok at gawin yung negosyo natin sa AGG. Kasi bakit? Choice mo na gumanda rin ang buhay mo. Tama ba? Choice mo na baguhin din, okay, yung direksyon ng buhay mo. Because of AGG, because of Netpreneur Business Academy, it surely happened. Okay? Mangyayari lahat ng yan. Basta, huwag ka lang malikot. Okay? Sit back, relax ka lang. Okay? Huwag ka lang malikot.
Kasi yung eroplano ng Netpreneur Business Academy mo ng NBA, lilipad yan, kasama ka. Okay? Yes, marami sa atin, nagsisimula pa lang. Yes, marami sa atin, wala pang resulta. Yes, marami sa atin na kukonti pa lang yung nagkakaroon ng results. Pero yung konti na yan, darating sa moment, tulad mo rin kami. Nagsimula rin kami from scratch. Pero attending training, apply all the skills, the knowledge. Pag sinabi ng mentor, gawin to. Pag sinabi ng mentor, meron tayong meeting, attend. And then, ulitin mo lang. Darating sa point, magkakaroon ka ng small results, big results, hanggang sa nakukuha mo na yung bagay na gusto mo. So, itong trip na to is effort, hard works, 'di ba? Ng mga gumawa. Kaya meron silang ganyan na ganito kaming trip. May ganito kaming trip. Kaya para sa akin guys, ayan, kung ikaw inspired ka, kung ikaw nasa Netpreneur Business Academy ka, then ba? Sabi nga nila, ikaw na ba yung next na kasama namin? Ikaw na ba yung next na sasakay ng airplane? Kung first time mo, 'di ba? Ido-document mo talaga 'yan. Papunta, pauwi, 'di ba? Papunta pa lang doon sa destination hanggang pauwi. At isa sa napupusuan namin puntahan next is Iloilo. 'Di ba? Kasi bakit? May branch din tayo doon, may office din tayo doon sa Iloilo. 'Di ba? So ano ba meron sa Iloilo, 'di ba? That's for us to find out. And syempre dapat kasama ka. Okay? Kaya guys, ayun, 'di ba? Nakakakilig. Kailangan mo lang maging excited every morning na pag upon you wake up. 'Di ba? Magpasalamat ka sa sarili mo na buhay ka, pasalamat ka sa Lord na binigyan ka ng another extension of your life. Pasalamat ka kasi bakit nabubuhay ka kasi may mission ka pa sa buhay mo. May mission ka pa na dapat gampanan. Pasalamat ka kasi may mga blessings na paparating. Pasalamat ka kasi may mga bagong tao na papasok sa buhay mo at iga-guide ka. Pasalamat ka kasi bakit marami na naman na magi-inquire sa'yo. Pasalamat ka kasi bakit? Kasi yung mga magi-inquire sa'yo, yun na yung mga next na tuturuan at magsasali sa'yo sa negosyo natin. Pasalamat ka kasi andyan yung mentors mo. Pasalamat ka kasi andyan yung mga downlines mo. Pasalamat ka kasi, 'di ba? Andyan si God para sa iyo. Guys, lahat ng 'yan, lahat na nangyayari sa amin is lahat 'yan because ayan, nawala. Ayan, I'm back. Ayan, hello, hello. Ayan, 'di ba? Ayan, naririnig po ako, Mentor Daphne. Ayan, hello, hello. Ayan. Hopefully naririnig naman po ako, no? Ayan. So, anyway, ayan, sobrang powerful. Okay? Sobrang powerful ng energy ko, no? Imagine mo, hindi kinaya ng power. 'Di ba? Nag-brown out. O, 'di ba? Okay, nag-brown out. Well, anyway, I just want to end up this way, guys. Nakakatuwa kasi nangyayari lahat ng to because of our one decision. Okay? Nangyari lahat ng to because of our decision sa buhay. So ngayon, imagine nyo, nurse ako by profession, pero right now wala akong pinagsisihan sa ginawa ko. Wala akong pinagsisihan na hindi ko na pinapractice ang aking pag-nurse ko. Kasi bakit? Ito na yung nilalove ko. Ang tunay na sikreto guys,
para mas lalo kang yumabong, para mas lalo kang maging successful sa life, mahalin mo yung ginagawa mo. Mahalin mo 'to. Mahalin mo 'tong negosyo natin, mahalin mo yung bawat taong nandiyan para sa'yo. Wag mo silang sisihin, okay? Wag mo silang awayin, wag mo silang i-feel guilt, okay? Ang gawin mo, mahalin mo sila. Mahalin mo na may mentor ka, mahalin mo na may mga taong tumutulong nagga-guide sa'yo, and yun, 'di ba? 'Pag mahal mo yung mga 'yan, 'di ba? Blessings will follow to you. Shower of blessings will follow to you. Kaya guys, ayan, bago pa tayo maubos because of brownout, okay? Maraming salamat sa opportunity na nandito kayo right now. Maraming salamat sa mga nakasama ko sa Cebu trip at maraming salamat dahil nandyan ka. Okay? Nandyan ka kasi I'm sure ikaw naman na yung next nakikita dito sa NBA, sa Netpreneur Business Academy at dito sa AGG. Kaya guys, thank you once again. This is Coach Kevin na saying, okay, maniwala ka lang. Okay? Magtuloy-tuloy ka lang, gawin mo lang ng tama yung opportunity na to. Masasabi ko sa'yo, lahat ng effort at hard works mo, bayad yan sa dulo. Kaya with that guys, thank you once again and maraming salamat sa natirang participants. Naubos tayo kasi nag-brown out. Pero anyway, whatever happened, tuloy-tuloy lang. Kaya with that guys, ako na mag-e-end ng ano natin, ng Zoom natin kasi nag-brown out dito. Ayan, stay tuned na lang po sa video na i-share po namin. Kaya with that guys, thank you and to God be the glory. Peace out guys. Peace and love. Ayan, picture na lang. Picture. Already. Already and ready and ready. 1, 2, 3. Picture, Coach Kebs, picture ka na. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pasok na kayo hindi kayo gumagalaw. Picture 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Thank you guys. Maraming salamat. Bye. Good night. Bye! Thank you. Just like a spark.